May isa pa dahilan ng basura yung which is connected to what you said about Binondo. Yung mga sidewalk vendor. Yeah. Wala yung CR, wala yung basurahan. Anong magiging policy mo sa Underground kanila? economy yan ng Maynila. Yeah. Papayagan ko sila maghanap buhay. Mm-hmm. Wala akong problema maghanap buhay. Live and let live principle. But I cannot allow tyranny and anarchy in the streets of Manila. Meaning? In a civilized world, in a civilized time, we have to be guided by law and order. Ibig sabihin, sabi ko, dito ka lang. Oh. O hanggang dyan ka lang. O halimbawa, Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click nyo nga yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin for today's video, throwback interview ni Yorme kung papaano siya naggobyerno o papaano siya nagpatupad ng mga kailangan gawin na sobrang hirap, lalo na sa usapin ng mga tigas ng ulo ng ating mga kababayan. Kaya Spamber Sosa at Mayora, makinig kayo. Bagamat si Mayora ay kasama naman dito, nakita niya. Ngunit hindi naman niya kayang gawin. Ito yung tinatawag natin na political will. Dahil ang pinagmamalaki nitong si Spamber Sosa, magbibigay daw siya ng 2,000 na allowance. Tumutulong daw siya. Diba? Pero hindi lang natatapos dyan. Yung pagtulong, di ba? Pagbigay ng allowance sa mga senior, isa lang yan sa kailangan mong gawin. Pero napakalayo pa ang kanyang lalakbay. Di ba? Sobrang malayo pa kay Yorme. Dahil kung maalala nyo guys, yung interview na to ay tungkol sa Divisoria. Yung bago pa sa dito, uupo bilang isang mayor. Ang interview nito, alam ko ano na dito nanalo na yan dyan. Itong si Yorme. At nag-iisip na siya kung ano ang dapat niyang gawin. So, yun na nga, ang unang naisip niya guys, di ba? Yung Divisoria, lilinisin. So, isa interview na to, yung mga apat na batikang mga journalist. Itong si Ed Lingao, Licho Cruz Valdez. Nabubuhil pa tayo guys. At saka yung dalawang kasama nila. Tinatanong nila, paano gagawin mo sa Divisoria? Ang gulo-gulo dyan, di ba? Ang daming tao dyan, daming nagtitinda dyan, daming may hanap buhay. Totoo naman po. Dahil ako matagal na rin ako dito sa Maynila, talagang nakakalakihan na natin yung sobrang sikip. Walang nakakadaan na sasakyan dyan sa Divisoria. Di ba? So, alam ng lahat yan. Dekada na mga mayor ang umupo dyan. Diba? Sila Erap, sila Alfredo Lim, kahit si Atienza, isama na natin. At yung mga nauna pa sa kanila, na yung Divisoria ay walang nakaayos din. Diba? Kaya nung naayos ni Yorme, napaluwag niya, diba? Ayun, nagkagulantang ang lahat. Nagulat ang buong bansa, lalo na yung mga nasa abroad. Anong ginawa ni Isko? Bakit nalinis niya yung Divisoria, di ba? Na talagang iisipin mo, imposible. Kaya nga yung mga journalist na nagtatanong sa kanya, paano mo gagawin talaga? Napakahirap niyan. Marami kang makakabangga niyan. Lalo na si Eddie at saka si Patty. So, mga score niya, alam mo yun, di ba? Kung sino yun, panoon ni Erap yun. Kaya dito makikita, guys, kung paano mag-gobyerno. Huwag po tayong papabudol, di ba? Huwag po tayong papalinlang sa mga nangangako na matatamis ng dila na babaguhin ng Maynila, diba? Bagong Maynila o kung ano pang tawag nila sa kanilang sarili. Hindi po biro ang pagiging mayor. Diba? Lalo na nandito ka sa Kapitolyo ng Pilipinas, ng Maynila. Nandito lahat ang matitigas ng ulo, guys. Diba? Alam mo naman natin yan. Pero nandito rin yung mga investor at mga opportunity na kailangan lang talagang maayos ang ng gobyerno ang ating mga mamamayan o Manileño. Nagawa na po yung Isko. Diba? Sa tagal ba naman ni Isko bilang councilor, diba? 3 terms siya dyan. Tapos vice mayor,
tapos naging mayor. Kabisado niya, ultimong sulok ng street, mga lugar. Alam niya, kaya nagtataka itong sila Dutchik Cruz Valdez na kabisado mo, pati yung mga rota ng mga jeep. Napaka-importante po kasi nun na ang tatay yung mayor sa atin o yung mananalo ay talagang alam ang lahat. Hindi lang basta nakaupo dyan sa City Hall, di ba? Putos-putos lang, hindi. Sa ground mismo dapat alam niya. At galing sa doon. Yun ang pagkaiba ni Yorme na wala dito. Even nga si Mayora, di ba? Nasaksiyan niya na lahat, hindi pa rin niya nagawa. Di ba? Nung nagpa-interview siya kay Karen Davila, puro reklamo siya. Hindi kami makasingil ng bayad sa condominium, di ba? Alam ng utang. Kung ano-anong reklamo niya. Pero nung si Yorme, di ba guys, hindi naman talaga siya nagreklamo. Wala rin siyang budget nung panahon ni Erap nung siya na yung umupo. Pero hindi niya na sinisi si Erap. Gumawa na siya ng paraan kung paano pagandahin ng Maynila, pasiglayin ng Maynila, di ba? Pasikatin ng Maynila. Yan po ang tunay na idea. Hindi lang basta ayuda to, spam versus hindi lang. Marami kang pwedeng gawin all around dapat. Hindi lang sa ayuda ng mga senior. Tama naman yun, di ba? Tumulong sa senior. Di ba? Meron pa peace and order. Yan, kalinisan pa lang yung pinag-uusapan dyan, guys, sa interview. Mamaya papanood ko sa inyo. Kalinisan pa lang sa interview. Kaya sa Divisoria. Di ba? Wala pa yung, hindi pa nila nagagawa dyan yung mga park, yung mga pailaw, yung mga world class na pinagawa ng mga projects. Wala pa yun. Pinag-uusapan pa lang yung unang araw na pag-upo. Pero nagawa ba niya? Nagawa niya, guys, na hanggang ngayon ay nadadaanan pa natin ng sasakyan at maluwag at nasa ayos, talagang inayos ni Yorme. 'Di ba? Walang makapalag sa kanya, guys, dahil nga mayroon siyang political will. Now, which is napaka-importante po sa isang leader o sa isang mayor. Kung wala yung political will, hindi rin sa susundin. 'Di ba? Ng mga nasa paligid niya. Unang-una sa City Hall mismo. Marami ring matigas ng ulo dyan siguro sa mga nasa pwesto, guys, di ba? Diba, nagreklamo nga si Mayora yung sa MTPD, di ba? Yung mga enforcer, kulang daw yung collection sa mga parking. Imagine mo, hindi niya nagagawa yun. Samantalang si Yorme, guys, nung nabalitaan niya yung isang enforcer dyan na nangotong, di ba? Anong ginawa niya? Pinatawag niya lahat ng enforcer. Ang sabi niya sa lahat ng enforcer, pag hindi nyo pinakita yan, kasi nagtago yun, lahat kayo tanggal. Di ba? So, ano nangyari? Lumitaw, guys. Di ba sinasabing political will? Kumbaga, meron kang kamay na bakal, pero sa tama, hindi yung para mambraso ka, abusuin mo yung kapangyarihan. Hindi, nasa tama na. Kaya dito po talaga nating tignan sa interview na to ang tunay na leader. At hindi lang siya basta nagpapatupad para lang gusto lang niya, di ba? Kagaya yung paglilinis nga ng Divisoria at nanggalin yung mga istorbo sa kalsada, lalo na yung mga vendors, di ba? Ang iniisip niya ay ang majority ng kapakanan ng taong bayan. Lalo na yung mga may hirap, di ba? So yun po, guys. Panoorin nyo yung video at tuloy-tuloy lang tayo. Malayo pa po ang eleksyon. Kailangan pa nating magsikap. Marami pa tayong kailangan gawin, guys. Baka tayo malusatan, di ba? Ng spam versus itong si Mayora. Alam naman natin, guys, ang magiging kalaban natin dito, si spam versus sa bilyonaryo yan. Di ba? At itong si Mayora, guys, dumikit yan. Kaya speaker na tinatawag din ng tambulos-los, di ba? Nandyan lahat ng budget, guys. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na mag-vote buying sila. Pero nauuso yan pagdating ng election, di ba? So mag-ingat po tayo at supportahan nyo lang po yung ating channel para nyo na rin kung sinusuportahan si Yorme. Like, share, and subscribe po para mas marami ang makapanood nito, mas marami ang bumoto kay Yorme. Dahil kung matatalo tayo ng mga fake news, mga paninira, baka malusutan po tayo. Alright, guys, so nandito na po, abangan yung susunod kong vlog. Pagpalain tayo ng po may kapal, Manila. May isa pa dahilan ng basura yung which is connected to what you said about Binondo. Yung mga sidewalk vendor. Yeah. Wala yung CR, wala yung basurahan. Anong magiging policy mo sa kanila? Underground economy yan ang Maynila. Yeah.
papayagan ko sila maghanap buhay. Wala akong problema maghanap buhay, live and let live principle. But I cannot allow tyranny and anarchy in the streets of Manila. Meaning? In a civilized world, in a civilized time, we have to be guided by law and order. Ibig sabihin, sabi ko, dito ka lang. Oh. Hanggang dyan ka lang. O halimbawa, Divisoria, recto. Lilinisin ko yun eh. Ibubukas ba yun o isasara? Lilinisin ko yun. May lilinisin pa paano kasi Makakadaan halos ba yung yung buong jeep o kalye hindi? eh. Oo, sarado. Occupied na by Ito, vendors, katuwa na di lang. ba? Oh, You're si trying to be, Recto. you're trying to be specific. Ito Papasok na lang, ba yung katuwa. jeep? Apat tayo. Pag hindi kayo nakadaan doon, ha, I will treat you for lunch. So, makakapasok ang vehicle, Pag nakadaan kayo doon, may utang kayo sa akin, ha? May sasakyan daw, ha? May O sige, doon tayo sa Sasakyan. Pinsec. Sasakyan, ha? Okay lang. Sasakyan. This is Sasakyan, ha? now, Sasakyan. tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng nitty-gritty. Sige, basta may time kayo, ha? Tingnan ninyo. Cubao, Divisoria. Bata ako, Cubao, babiyahin Divisoria, mag-U-turn sa kanto ng Asuncion Recto. Oh, ngayon, ano nangyayari? For the past 6 years, Cubao, Divisoria, kakanan ng Abad Santos. Hanggang Abad Santos ka na lang. Umiikot, nagka-cutting trip. Para at least alam nyo lang kung alam nyo yung sinasabi ko. Oo, Oh, yan. alam ko. Tapos babalik ulit Recto. ng recto. O di, ibig sabihin, yung mga matatanda namin na sasakay ng Wanluna, Tondo, Lakad siya. Wanluna, Tondo, maglalakad simula Abad Maglalakad. Santos hanggang Wanluna, Recto. O di, una, cutting trip na yung jeep. Will I allow that? No, I will not allow it. Okay. So, i-clear ang It's side. either you go to your houses, you go to your city, you're not welcome to Manila. If you will not follow this rule and was given to you, a privilege given to you by the state, a franchise, and you're not following it, you're not following it for certain reason that ikaw may hinihingi sa iyo ang mga taga-MTPB, the Manila Kaya Traffic nga. Parking Bureau. Pero ang dami mawawala na negosyo. I bet you. I mean, lagi yan pag Pasko, di ba? Diyan nag-aaway nga ang city government tsaka yung mga sidewalk vendors, lalo na sa Divisoria. Street Ang dami- vendor na sila, Oo, hindi na di ba? sidewalk vendor. Luchi, ang dami ano bang mawawala. gusto mong bigyan ng atensyon? Ewan ko, ikaw mayor eh. Hindi, kasi pag inaatinan ko yung isang bagay, you're gonna ask another thing. So now we value on balancing government. Okay, ulitin ko sagot ko. Makapagtitinda po kayo. Mga vendor na nanonood, makapagtitinda po kayo. Ang garantiya ko sa inyo, yung 350 pesos na binabayaran nyo kay Edith, kay Patty, aalisin ko po yun. Ha? Aalisin ko po yun. Arestuhin Maniwala ba si kayo. Edith saka si Ang Patty? babayaran nyo lang po ay mga bagay na obligasyon ninyo sa pamahalaan, hawkers fee. Okay? Pero may pakisuyo ko sa inyo. Hindi po pwede na kayo na ang may-ari ng kalye. Bibigyan ko kayo katulad ng binigay ko sa inyo nung araw. Nasa bangketa kayo, maghanap buhay kayo. Kayo naman pong mga hindi taga Maynila na hinikayat ng mga enterprising individual ng City Hall, ni Patit ni Eddie, Si na Patit, si kayo Eddie. galing ng Makukulong Parañaque. si Patit, This is si now Eddie. reality. We're talking of reality here. This is Manila. This is what happened to Manila. Inimbitahan si mga taga Malabon, taga San Juan, Yes. taga Baclaran. Everybody is now doing... kaya walang madaanan sa rekto. Nakakawa naman yung taga Maynila. Sila pa yung nakikisama sa mga kumpanya. So yun ang mawawalan. Ay talaga. Plus, Okay, ikulong mo okay. na nga yung si Eddie. Si Patty at si Edith. Kaya yung sabi ko, Alam mo na yan. ito, panawagan ko na rin. Total, nandito na rin lang naman tayo. Makisuyo lang sa mga driver ng Divisoria, Cubao. Na, pumayapa kayo. Pumunta kayo ng kanto ng Asuncion. Pasensya na po. Hindi kayo, gusto namin kayo maghanap buhay. Pumasok ko kayo sa Manila, welcome po kayo. Pero hindi ko po kayo papayagan mag-cutting trip. The same thing, Baclaran Divisoria drivers, nakikisuyo ko sa inyo, huwag kayo magka-cutting trip sa San Lorenzo Ruiz. Pumasok kayo ng Wanluna, kumanan kayo ng Recto, balik kayo ng Soler, balik kayo ng Hindi ba San kung Lorenzo. sa'yo, kabisado mo yung ruta, no? Talaga, no? Lucy, I grew up Kaya- in Manila. Kasi may bad Kami kasama dalawa ni may Robbie, sidewalk at vendor ang pa ron. Quezon City. Hindi, kaya sinasabi ko, kaya Sidewalk Pwede vendor ba pa ron. pag-usapan natin Tahimik. yung mga U-turn sa komunidad? Kaya ako nakikisuyo kasi dahil ang napeperwisyo natin, mga mahihirap din. 90% na sumasakay ng jeep, mahirap.